Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito pong sulat mismo, no? This is an open letter ng mga UP College of Law faculty. So petsa po nito ay kahapon, June 5. Pwede niyo hong i-screenshot, no? Ayan. So sabi ito, we the undersigned individual members of the faculty of the University of the Philippines College of Law express our grave concern with the proposals to declare the impeachment case against Sara Duterte as functionally or de facto dismissed. Yan yung functionally dismissed na to na sinasabi na yan ang sinabi nito ni Senator Tolentino noong ADOS. Sabi ko nga kasi kulang yung sinabi niya eh. Kaya tuloy siya nabas. Kaya tuloy maraming nagalit sa kanya. Now, sabi rito, the grounds for dismissal being circulated in draft resolution reported by the media, violation of Vice President Sara Duterte's right to speedy disposition of cases and non-continuing character of the Senate. So yun daw yung mga basihan ng sulat doon. Ng resolution na pinaikot. Nalalabag daw yung karapatan ni Sara sa speedy disposition ng mga kaso o ng kaso, and then yung Senado hindi continuing daw. Sabi, are unsupported by factual developments and proper reading of the Constitution. Yari ka na naman, Senator Tolentino. Oo kasi, nakakahiya to kay Tolentino kasi siya po ay law professor. Diba? Makakahiya rin ito doon sa senador kay Bato de la Rosa na nagpaikot nito. A premature dismissal will undermine the core democratic principle of checks and balances. That's right. Sabi nga nung iba kagabi sa comments pagka binasura niya yan, uulit-ulitin lang ni Sara yan. Di ba? Kasi kapag papanagutin, walang may gusto magpanagot. Yung may hawak ng susi para sa accountability, ayaw nilang buksan. Ayaw nilang papasukin doon si Sara, di ba, para maimbestigahan ng impeachment. Kinukonsinti nila. Bakit? O baka sila din naman kasi gawain din yon. Okay, a premature dismissal will undermine the democratic principle of checks and balances. In contrast, proceeding with the impeachment trial will uphold the Senate's constitutional mandate on public trust and accountability. So ito po dapat ang itinataguyod nila, Cheese. Yang pag-proceed nila, yung forthwith, gampanan agad nila. Kung na-delay na nila ng mahigit 100 days, kung 130 days na, putulin na nila yon at simulan agad-agad. Di ba? Sila ang sumisira sa constitutional mandate ng Senado at yung tiwala ng publiko diyan sa Senado. Ito pa. On speedy disposition of cases, the Senate's 4-month inaction of the article of impeachment transmitted to it on February 5, 2025 has been cited as violation of Vice President Sara Duterte's right to speedy disposition of her case. Indeed, the Constitution guarantees before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies, like any citizen, Vice President Sara Duterte is entitled to this right. However, her right to speedy disposition has not been violated. So wala raw pong paglabag. Diba? Bakit? Wala pa nga kasi kayong sinisimulan eh. Magkakaroon lang po kasi ng paglabag dito sa speedy disposition. Kung nagsimula kayo ng impeachment, pinaaabot nyo na hanggang 2028, talagang na-violate yun. Katulad nung ginawa ng mga korte natin, ng Sandigan Bayan sa mga kaso ng pamilya Marcos, pinaabot ng hanggang 40 anyos halos. Yun po ang maliwanag na violation ng speedy disposition. Kaya nga, di ba, ditong panahon ni PBBM, there were cases na nakafile laban sa kanila, dinismiss ng mga korte. Dahil po dito. Ito pa. An impeachment trial as a sui generis constitutional procedure is not a case before
a judicial, quasi-judicial, or administrative body. The trial of impeachment cases is proceeding in the Senate, which, in this context, does not even sit as an ordinary legislative body, but as a constitutional office of accountability. Okay? So yung impeachment court, ito raw po hindi ito katulad ng ibang mga klase ng mga lupon na katulad ng mga korte, katulad yung mga parang mga korte, yung quasi-judicial o yung administrative body, hindi. Ito daw po ang hukuman ng accountability, hukuman ng pananagutan sa bayan, yang impeachment. Diba? Even if it did apply, Sara Duterte was not prejudiced by these delays. Neither has she sought a dismissal from the Senate or the commencement of her trial, since the articles of impeachment were transmitted. In fact, she filed a petition, right? Simula, nag-file na si Sara, di ba? And sought an injunction against the trial, applying the court's established sets. The Vice President's right to speedy disposition was not violated by the deferral of the trial's commencement. So, ibig sabihin, kahit na hindi naman daw po agad-agad na nagsimula, na sinunod yung forthwith, hindi pa rin naman daw po nalalabag yung karapatan ni Sara. Kasi nga wala namang paglilitis pang nagaganap. We note that withstanding the Constitution's plain mandate for the Senate to forthwith proceed with this most special constitutional function, it did not begin trial when it returned from the recess. Diba? This is what I was saying. Wala naman nangyayari pa eh. So walang violation dun sa mabilisang disposition ng kaso. On the non-continuing character of the Senate, views that support a preemptive dismissal cite Supreme Court pronouncements that the Senate is not a continuing body. And the Chamber's rules, the place of impeachment in our constitutional system requires that these sources be read in their proper context. Kasi po, ang ginagamit po ng basihan ng mga to, yun pong yung rules nila na kapag pati so may rin na sa yung Article 6. Doon sa Article 6, halos lahat doon ang sinasabi doon yung pagiging mambabatas ng Kongreso. Very, very small portion lang na sinabi doon na ang Kongreso, ang Legislative Department, ang ang Senado, ang tanging may kapangyarihang lumiti sa ng mga kaso ng impeachment. Bakit? Sabi ko nga kahit sino pwedeng piliin ng mga constitutional framers natin na siyang mag-handle, siyang didinig ng mga kaso ng impeachment. Kaso pinili nila itong mga mambabatas Pagkatapos nun, hindi na po tayo doon po magtututok sa Article 6. Hindi na dyan. Tututok na po tayo sa Article 11 ang tututukan natin. Then, as to the Senate not being continuing body, proponents cite Neri versus Senate and Balag versus Senate. And these cases are not applicable to impeachment as they both concern legislative investigations. Etong dalawang ito. Diba sabi nga sa inyo, ang pinag-uusapan dito ng dalawang to, hindi po tungkol sa impeachment. Ang pinag-uusapan diyan ay yung tungkol sa pagpaparusa ng yung parang contempt. Yung question nila kasi sa korte na gano'ng kahaba, gano'ng kalupit, yung gano'n, kino-question nila yon. Kaya nga sabi ng korte diyan, ano naman yan, so meron ding possibility na forever ang parusa ng Senate. Tignan ninyo sa House, di ba? Sa House, gano'n, tignan nyo si Grijaldo, hanggang di natatapos yung Congress, nakakulong pa rin. Paglabas ni Grijaldo sa Kongreso, parang sa A13 yata yan, katapusan yan lalabas, pag hindi nila pinalaya, ang ending yan, diretso kulungan pa rin yan sa holding facility ng PNP. Kulong naman, galing kulungan naman siya kinuha Okay, sabi dito,
These cases are not applicable to impeachment as they both concern legislative investigations. Moreover, while Rule 44, tama ba? Section 123, yung rule ng Senate, of the Senate provides that all pending matters and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. Ang tinutukoy raw po ng congressional practice, sabi, has always applied this to regular legislative and non-legislative business contemplated in Article 6 of the Constitution. But impeachment is not an ordinary legislative and non-legislative business. It is a distinct and singularly important constitutional duty. It is provided in a separate article of the Constitution, Article 11. It is also addressed to the Senate specifically, not to Congress generally. So sa Senado lang naman talaga. 'Di ba? Ano sinabi rin sa binasa ko kanina, 'di ba? It is, sabi pa, in contrast to the hundreds of bills, resolutions, and investigations that the Senate deals with, the trial of an impeachment rests on a higher plane. So sa kabila daw ng maraming trabaho ng mga gawain ng mga batas, 'di ba? Mga resolution na 'yan, mga investigations ng Senado, pag may impeachment, uunahin ang impeachment. The special character of the Senate, when it tries an impeachment which is confirmed by its own precedents, the terms impeachment court, senator judges, and political neutrality do not appear in the Constitution. Tama. 'Di ba? Yung mga terminologies na yan, wala rin sa Constitution yan. Yet, in both Estrada and Corona impeachment trials, Senate has adopted these terms and even commissioned robes. Diba, nagpatahi pa sila ng mga robes nila sa recto. Recognizing a special constitutional role that transcends its day-to-day working as a chamber of Congress. Even in Anglo-American practice, impeachment is not discontinued by the dissolution of Parliament. Kasi sa Inglaterra nagsimula yan yung impeachment. Meron silang House of Lords, House of Commons. Yung House of Lords, yan ang permanente. Kung nagkakamali, yung House of Commons, yan yung mga ordinaryong mga tao. Tapos, ang Amerika naman, kinopya rin nila ang impeachment. Ang Pilipinas, kumopya rin dun sa Amerika. Ang problema natin, dun sa American style, ang dami nilang senador. Every 2 years nag-election sila. Ang naiiwan, more than the majority. Ang Pilipinas, kalahati, 50% ang naiiwan. Diba? So magkaiba. Kaya sabi ko nga, bakit titingin ka pa ron sa Amerika? And besides, ang Amerika, nag-continuing din naman. Nagpatalon din naman sila ng impeachment. Diba? Ang dapat tingnan dito sana ni Professor Tolentino ay, kasi si Tolentino yung tinututukan dito ng mga to ay yung binabanggit dito na esensya ng Senado bilang korte ng pananagutan o ng pagpapanagot. Diba? In the event the question of whether trial should continue after the Senate adjourns sine die should not be preempted by the 19th Congress but should be left to the 28th Congress. So, for the Senate to decide for the 28th Congress would be undemocratic, contrary to the very rationale underlying the non-continuing body argument. So sabi rito, ito naman daw ng adjournment nila ng sine die, ng under 19th Congress, tapos yung trabaho ng impeachment ay iiwan o ipapasa diyan sa Senado ng 28th Congress para pagdesisyonan kung itutuloy ba o hindi. Napaka-undemocratic daw niyan. On impeachment and accountability,
post-1987 impeachments have been the venue of the most important national conversation of good governance. Ay, haba nito. Kaya no. Ito yung mga ito yung mga sumulat. We therefore earnestly urge our honorable senators, let the truth unfold. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Sara. So ito ho yung mga ano to, anak ng aking professor? Bayan Joseph Quiñones. Quiñones ang aking professor sa international law nung ako'y nag-aaral sa UE. Ngayon ko lang kasi ito nakita nakalkal. Kasi kanina ko lang nakita, na-receive ito. Uy, si John Molo. Okay, ang pinakabuod naman yan, mga kapatids, sabi nga nung isang kakamping, no, si Jerry Kakanindin, mukhang tatalunin daw ni Chis Escudero si Harry Roque bilang nakakahiyang alumno ng UP College of Law. Sapagkat buong UP community, lahat ng mga naging scholar ng bayan at ang taong bayan mismo na nagpaaral sa kanya. Actually, hindi lang naman yan si Chis kundi si Tolentino rin yan Kasi si Tolentino yung dumakdak nun Tapos etong sina Bato de la Rosa, di ba? Yung abogada niya na sumulat. Anyway, sabi, so eto na nga naglabas ang UP College of Law ng isang sulat, yung open letter, tungkol dun sa pagpapaliban ng patuloy na, sabi nila, dinidribble ng Senado. Hindi pa, pinakikiramdaman pa ng Senado kung isushoot ba ito o isushoot ito sa banga. Yan, yung impeachment trial ni Sara. Pero sabi, ito ay isang pag-udyok ng legal at academic experts na nasa mandato ng Senado na simulan na ang impeachment trial agad-agad. Ngayon, ilan ba ron sa yung mga pangalan na nandyan? So makikita nyo dyan si Pangalangan, dating ICC judge, tapos UP Law din, yan, tapos yung constitutionalist na si Professor Dante Gatmaitan, si Gwen De Vera, at saka yung sa West Philippine Sea at maritime law expert si Professor J. Batumbakal. And then ang constitutionalist din si Dean Tony Lavinia. And then isa pa yung na constitutionalist at saka Harvard Law alumno na professor si John Molo. Ito pong si John Molo, ito yung isa sa mga tumutol sa si Molo. Ayan, tumutol yan sa Anti-Terrorist Act of 2019. So merong diskusyon noon, oral argument sa Korte Suprema. At dyan nga, nung pag-uusap nila conversation nila ni Leonen, doon ko narinig na tanungin ni Leonen na naalala mo nagpasa ka sa amin ng petition. Sabi niya tungkol sa ganito. Sabi niya, opo. Anong nangyari? Anong ginawa namin? Wala. 'Di ba? Inupuan namin. Bakit namin hindi pinansin? Yun pag walang controversy, kasi tinanong niya, what are the requisites for us to respond? So pag hindi raw nila nakita yon, uupuan nila. Hindi nila i-dismiss, pero hindi nila papansinin. Sabi nga ni Atty. Libayan, napakahirap. Swerte mo kapag ang iyong pleading ay binasa at pinansin ka ng mga taga-Korte Suprema, sapagkat napakahirap ang mapansin nila. Pero may requisites kasi kinakailangan. Ano yon? Kailangan merong question of law, ma-establish mo yon. Kailangan merong controversy na lumitaw. Papansinin nila yan. Okay. Tapos, isa pang sabi, this is a call for immediate trial.
No, nasa mandato ng Senado ang yung pagsisimula ng trial na to, kaso yung kanilang sinasabi na dapat i-reject na natin ito, yung mga ganon, yan yung nire-reject yan ng mga legal minds at ng mga eksperto. Yung anumang mga tangka nila na ibasura yung impeachment. Napakasimple lang yan eh. Di ba? Bakit nila gustong ibasura yan samantalang ang taong bayan, di ba, nag-aabang? Oh, sino ba ang mabe-benefits, mga kababayan, kapag yan pong impeachment laban kay Sara ay natuloy? Di ba? Taong bayan, sino ba ang maaapektuhan kapag yan ay matuloy? Siyempre si Sara. Siya yung iniimbestigahan. Ilan si Sara? Only one. Oh, sabi nila makakaapekto sa ekonomiya. Bakit? Anong ginagawa ni Sara sa ekonomiya natin? Wala namang ambag sa ekonomiya ng bansa si Sara, lang ang mandato eh. 'Di ba? Hindi kaya kinakailangan talaga simulan na nila 'yan. Wag nang gawan ng paraan, wag nang hanapan ng paraan na maibato pa 'yan sa 20th Congress. Wag nang pag-usapan ang tawid-tawid kasi alam natin kung ngayon pa lamang po hinaharang na ng mga taga 19th Congress, lalo na sa 20th Congress yan. Haharangin nila yan. Diba? Okay, so iwan na nga muna natin to.